Magandang umaga. Ito ang Balitang Bayan. Ako si Daniel Evangelista, ang inyong tagapag-ulat ngayong umaga. Sa ulo ng balita, pinalawig ni Pangulong Duterte ang gyera laban sa droga hanggang sa huling araw niya sa opisina. Hindi na matutupad ang dating pangako niyang itigil ang krimen at droga sa loob ng 6 na buwan. Ayon sa presidente, 4 na milyong Pilipino ang adik sa droga at 2,000 sa mga ito ay nasa mataas na posisyon sa pamahalaan. Ipinalabas niya ang anunsyong ito matapos maging biktima ng anti-illegal drugs group ang isang negosyanteng galing South Korea. Si Ji Ju ay dinukot at binigti ng isang miyembro ng grupo sa Camp Crame noong Oktubre. Nakapagpiyansa naman na ang dating direktor ng Philippine National Police o PNP na si Alan Purisima sa Sandigan Bayan. 20,000 piso ang binayaran niya dahil sa kasong graft at usurpation of public function. Ang kaniyang kasama, si Direktor Getulio Napeñas ng PNP Special Action Force o SAF, ay hindi pa rin nagbabayad ng piyansa. Ang 2 kaso ay base sa paglahok nila sa Mamasapano Massacre noong ika-25 araw ng Enero 2015 kung saan 44 ng SAF ang napatay. Samantala, pinuri ng Senado ang inisyatibo ng Department of Education na itigil ang pamimigay ng mga kondom sa pambayang paaralan. Iminungkahi ang ideya ng pamimigay ng kondom sa Department of Health o DOH bilang pagpigil sa maagang pagbubuntis at pagkalat ng Human Immunodeficiency Virus o HIV. Ipinagtanggol ni DOH Secretary Paulino Bial ang kanilang plano dahil base ito sa siyentipikong pananaliksik. Para sa Balitang Pandaigdig, nagkaisa ang Foreign Minister ng Pransya at Alemanya laban sa travel ban ni Pangulong Donald Trump. Naniniwala ang 2 lider na obligasyon nilang tumulong sa mga Muslim na tumatakas sa gyera. Ipinatupad ni Trump ang travel ban upang pigilan ang pagpasok ng radikal na teroristang Islam sa Estados Unidos. Sa ibang balita, papayagan ng magpatala ang mga transgender na bata sa Boy Scouts of America. Ibabase nila ang pagtanggap ng bata sa programang panlalaki sa kasariang nakalista sa kanilang application form. Lumitaw itong ideya pagkatapos ng isang kaso sa New Jersey sa Estados Unidos. At dyan nagtatapos ang balita ngayong umaga. Muli ako si Daniel Evangelista, nag-uulat para sa Balitang Bayan.